Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Naging saksi ang bawat taon sa tibay ng pagsasama ni Zeke at Rome. Katulad ng anumang tunay na relasyon, hindi perpekto ang kanilang pagsasama. Dumaan din sila sa mga tampuhan, maliliit na away, at mga pagsubok na sumusubok sa kanilang pasensya. Ngunit dahil nangingibabaw ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa, ang bawat dagok ay naging daan lamang para mas lalo silang maging matatag. Ang sanktuaryo na itinayo ni Zeke ay nanatiling simbolo ng kanilang katapatan, isang lugar kung saan ang bawat luhang pumatak noon ay napalitan ng mga ngiti at payapang alaala. Habang tumatanda, mas naiintindihan nila na ang pag-ibig ay hindi lang ang mga engranding sorpresa, kundi ang desisyong piliin ang isa't isa sa bawat araw, anuman ang mangyari. Lumipas ang 100 taon. Ang Sanctuario de Rome na dati isang pribadong tahanan ay naging isa sa pinakasikat na tourist spot sa Tagaytay. Sa ilalim ng pamamahala ng Viga Conglomerate, mas lalo itong naging engrande at pinaganda. Ang bawat sulok nito ay tila dinala ka sa gitna ng Europe dahil sa arkitektura nitong malapalasyo. Sa loob ng sanktuaryo, maingat na nakadisplay ang mga mahalagang kagamitan ni Zeke at Rome. Ang ilang bahagi ay bukas para sa pasyalan at makita ng publiko. Mga larawan, mga furnitures, at mga kwento ng kanilang tagumpay. May mga silid na nanatiling sarado sa sanktuaryo. Dito itinago ang mga pinaka-personal na gamit na ayon sa tradisyon ng mga Viga ay hindi kailanman dapat makita ng hindi malapit sa pamilya. Ang sanktuaryo ay hindi lamang isang museo. Ito ay naging isang buhay na monumento ng isang pag-ibig na nanatiling matatag sa kabila ng paglipas ng panahon. Isang maaraw na umaga nang huminto ang isang malaking bus sa harap ng naglalakihang gate ng Sanctuario de Rome. Lula nito ang mga guro at estudyante mula sa isang elementary school sa Maynila para sa kanilang unang destinasyon sa field trip. Halos magunaw ang paligid sa ingay ng mga grade 6 pupils na excited na bumaba at makita ang sikat na pasyalan. Ngunit sa huling bahagi ng bus, dahan-dahang bumaba ang isang batang kapansin-pansin ang pagkakaiba sa lahat. Siya, si Rome Laurel. Sa kabila ng init ng biyahe, siya lang ang tanging estudyante na maayos na nakatucked-in ang uniforme. May suot siyang malaking eyeglasses na halos tumakip na sa kanyang mga mata. Isang batang nerd at kinikilalang pinakamatalino sa kanilang klase. Habang ang kanyang mga kaklase ay nagtatakbuhan at abala sa pagkuha ng mga litrato, na natiling tahimik si Rome. Hindi siya sumali sa ingay ng karamihan. Sa halip, napatigil siya sa paanan ng engranding hagdan na patungo sa mismong sanktuaryo. Tinitigan niya ang bawat detalye ng arkitektura ng may halong pagkamangha. Tila ba may kung anong pamilyar na pakiramdam ang humahaplos sa kanya sa bawat paitang ng hagdang iyon. Unang pagkakataon ito na makatapak siya sa lugar na ito. Nakikita lang niya ito sa mga pictures at videos sa mga social media at TV. Matagal na niyang gustong makapunta dito kaya laking tuwa niya nang maianunsyo na dito ang unang pupuntahan nila sa field trip ng klase. Sa loob ng malawak na lobby, sinalubong ang mga estudyante ng isang babaeng tour guide na may malapad na ngiti at suot ang eleganteng uniform ng Viga Conglomerate. Pinapila niya ang mga bata bago nagsimulang maglakad sa gitna ng malawak na hallway. Welcome to Sanctuario de Rome, masayang bati ng tour guide. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang museo,
Itinayo ito mahigit 100 taon na ang nakalilipas ng tanyag na tycoon na si Zeke Viga bilang regalo para sa kanyang asawa na si Rome. Itinuturing itong sanktuaryo dahil ito ang nagsilbing kanlungan ng lahat ng mga bagay na importante sa mag-asawa, lalo na kay Rome. Huminto sila sa gitna ng isang pabilog na hall kung saan tanaw ang naglalakihang mga haligi. Kung mapapansin ninyo, ang disenyo ng estrukturang ito ay pinaghalong Roman Colosseum at Pantheon. Pinili ni Mr. Viga ang disenyong ito upang ipakita na ang kanilang pag-ibig ay kasing tatag ng mga bato ng Roma at kasing sagrado ng isang templo. Itinuro ng guide ang mga glass cases sa paligid. Dito ninyo makikita ang mga kagamitang naging saksi sa kanilang kwento. Mula sa mga kasuotan nila sa kasal hanggang sa mga kagamitang binili ni Zeke Viga para kay Rome. Sa gitna ng seryosong paliwanag, isang batang lalaki na kanina pa malikot ang nagtaas ng kamay. Miss, totoo ba yun? Ibig sabihin pwede palang magmahalan ng dalawang magkapareho ang kasarian. Lalaki po si Lolo Zeke at Lolo Rome, di ba? Natahimik ang ibang bata. Ngunit ang tour guide ay nanatiling nakangiti ng may malalim na paggalang. Dito sa sanktuaryo, ituturo sa inyo na ang pag-ibig ay walang pinipiling anyo o kasarian. Ang mahalaga ay ang katapatan at walang kupas na pagmamahal, gaya ng binigay na pagmamahal ni Zeke para kay Rome. Habang nakikinig ang lahat, si Rome Laurel ay tahimik na lumapit sa isang glass case. Hindi siya kumikibo, ngunit ang kanyang mga mata sa likod ng malalaking salamin ay tila naghahanap ng isang bagay na hindi maipaliwanag ng tour guide. Isang bagay na tila matagal na niyang pag-aari. Nagpatuloy ang grupo sa pinakagitna ng gallery kung saan nakasabit ang pinakamalaki at pinakaimportanteng obra sa loob ng sanktuaryo. Isang dambuhalang painting ito ni Zeke at Rome noong araw ng kanilang kasal. Sa canvas, magkahawak kamay ang dalawa, suot ang kanilang mga ngiti na napakanatural at puno ng wagas na kaligayahan. Isang imaheng tila hindi kayang kupasin ng 100 taon. Habang masiglang nagpapaliwanag ang tour guide tungkol sa kasaysayan ng kasal na iyon, tila nabingi si Rome Laurel sa paligid. Huminto ang mundo niya sa harap ng painting. Ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na eyeglasses ay unang dumapo sa mukha ni Rome Viga. Sinundan niya ang bawat guhit ng mukha nito hanggang sa lumipat ang kanyang tingin kay Zeke Viga. Sa bawat segundong pagtitig niya, may kakaibang puwersang humahaplos sa kanyang sistema. Ito ay isang malalim na pangungulila. Biglang may pumatak na luha sa kanyang pisngi na sinundan pa ng isa. Sinubukan niyang punasan ito, ngunit mas lalong bumuhos ang emosyon. Sa gitna ng gallery ng museo, bumasag ang kanyang paghagulhol. Isang iyak bata na puno ng pait na tila iniwan ng magulang. Napatigil ang lahat. Ang mukha ng mga ibang bata ay napalitan ng pagtataka. Agad siyang nilapitan ng kanyang mga guro at kaklase, bakas ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Rome, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ng kanyang guro habang niyayakap siya ng mahigpit upang patahanin. Hindi makasagot ang bata. Patuloy lang siya sa pag-iyak. Hindi nga may paliwanag sa kanila bakit naiiyak siya ng ganito. Tahan na Rome, kapangalan mo pa naman ang asawa ni Zeke Viga o. Nako, gusto mo bang multuhin ka niyan? Pagbibiro ng isa sa mga guro habang hinahaplos ang likod ng bata. Agad na nagtawanan ang kanyang mga kaklase, dahilan para mawala ang pagtataka ng mga ito. Ang asaran at biruan ng mga bata ay umingay sapat upang mapasaya si Rome. Dahan-dahang humupo ang kanyang paghikbi. Napapangiti na rin siya ng pilit habang ginagamit ang kanyang maliliit na kamay upang punasan ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi at sa ilalim ng kanyang eyeglasses. Inayos niya ang kanyang salamin, pilit na ibinabalik ang imahe ng isang matalinong nerd. Pasensya na po ma'am,
Sorry din mga classmates, mahinang sabi ni Rome habang ang kanyang tinig ay medyo nanginginig pa rin. Kahit nakangiti na siya, hindi pa rin maalis ni Rome ang kanyang paningin sa painting. Sinubukan niyang huminga ng malalim at naging focus sa tour guide na pinagpatuloy ang pagpapaliwanag. Sa laki ng sanktuaryo, hindi na nakapagtataka na marami sa mga bata ang nagsimula ng mapagod. Habang masiglang nagpapatuloy ang tour guide sa pagbabahagi ng mga detalye tungkol sa kasaysayan ng bawat silid, ang iba ay humihikab na, samantala ang ilan ay pabulong nang nagrereklamo sa haba ng nilalakad nila. Dahil dito, nagpasya ang mga guro na bigyan muna ang lahat ng maikling pahinga. Sinamantala naman ni Rome ang pagkakataong iyon upang magpaalam at pumunta sa banyo. Pagkatapos niyang umihi, habang naglalakad pabalik sa labi kung saan nagtitipon ang kanyang mga kaklase, napatigil siya. Sa dulo ng isang hindi gaanong maliwanag na pasilyo, may napansin siyang isang pintuang gawa sa mabigat na kahoy. Isang pintuang walang anumang label, malayo sa mga engranding display na pinuntahan nila kanina. Dala ng kanyang likas na kuryosidad, bilang isang matalinong bata, dahan-dahang lumapit si Rome. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob, ngunit sa una ay tila matigas ito. Hindi siya sumuko at muling inikot ang hawakan na may kaunting diin. Sa kanyang pagagulat, narinig niya ang mahinang lagutok at dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Rome sa loob. Maliwanag ang silid. Sa gitna ay parang may isang lamesa na may salamin sa ibabaw na naglalaman ng isang bagay. Gusto niya itong lapitan kaya nagsimula siyang humakbang. Ngunit nang hindi pa siya nakakalayo sa pinto, isang mahinang click ang kanyang narinig. Ang pintuan pala ay may automatic locking mechanism at ito ay mabilis na sumara sa kanyang likuran. Agad na patakbo si Rome sa pinto at pilit na inikot ang doorknob, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito gumalaw. "Hello? May tao ba dyan? Ma'am?" Sigaw niya habang kinakatok ang makapal na kahoy. Sinubukan niyang gumawa ng mas malakas na ingay, ngunit ang silid ay tila soundproof. Ang bawat kalampag niya ay nilalamon lamang ng katahimikan. Muling binalot ng takot ang bata. Ang kanyang mabilis na paghinga ay naging mga hikbi. Muling pumatak ang kanyang mga luha habang nararamdaman ang bigat ng pagiging mag-isa sa isang silid. Kahit na nanginginig pa ang kanyang balikat sa paghikbi, nanaig ang pagiging mausisa ni Rome. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang lumapit sa mesang nasa gitna ng silid. Doon, sa loob ng isang glass case ay may nakahimlay na isang kwintas. Kakaiba ito sa lahat ng nakita niya kanina. Hindi ito ginto, walang mamahaling hiyas at hindi ingrande. Mukha lang itong simpleng kwintas na mabibili sa mga souvenir shop sa Tagaytay. Isang pilak na kadena na may pendant na bilog. Ngunit nang basahin niya ang nakaukit na pangalan doon, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Zik. Sa isang saglit nawala ang takot at iyak ni Rome. Napalitan ito ng isang matinding pagkamangha na hindi niya maipaliwanag. Sa libu-libong mamahaling gamit, sasakyan at alahas na nakadisplay, ito ang mas nagustuhan niya. Tinitigan niyang mabuti ang bawat gasgas sa pendant, ang kinang ng metal at ang pagkakaukit ng pangalan. May kung anong magnet ang kwintas na iyon na humihigop sa kanyang buong pagkatao. Tila ba may isang tinig sa isip niya na nagsasabing sa kanya iyon, na dapat ay hawak niya iyon. Sa kanyang murang isip, ang tanging nararamdaman niya ay ang pagnanais na basagin ang salamin, kunin ng kwintas at isuot ito sa lieg. Matagal siyang nanatiling nakatitig, nakapako sa kinatatayuan habang kitang-kita ang kanyang refleksyon sa glass case. Biglang bumukas ang pinto ng silid at iniluwa ang isang binatilyo na sa kanyang tindig ay tila nasa high school na ang antas. Napalingon si Rome sa pumasok at sa likod ng kanyang makapal na salamin ay namangha siya sa tangkad at angking kagwapuhan ng estranghero. Ngunit ang kanyang pagmamangha ay agad napalitan ng kaba nang magsalita ito. "Who are you?"
At bakit nakapasok ka rito, bata? Nakakunot noong tanong ng pumasok. Ang boses ay malalim at puno ng otoridad. Hindi agad nakasagot si Rome. Nanatiling nakabuka ang kanyang bibig. Tila nawala ng boses sa harap ng seryosong presensya ng binatilyo. Dahil sa kanyang pananahimik, tila mas lalong nainis ang pumasok. Hindi mo ba ako naririnig? I am asking you, who are you? Why are you here? Paano ka nakapasok? Sunod-sunod na tanong nito habang humahakbang ng malapit. Huminto ang tingin nito sa glass case kung saan nakalagay ang kwintas. Are you trying to steal that one? Dito na tuluyang nakaramdam ng matinding takot si Rome. Umiling-iling siya. Ang kanyang mga balikat ay nagsimula na namang manginig. Hindi po. Aksidente lang po ang pagkapasok ko rito and I'm trying to call for help kanina but it seemed that no one can hear me from the outside. Hindi po ako magnanakaw. Takot na paliwanag ni Rome. Sa tindi ng kaba at sa boses ng binatilyo na tila nanguusig, hindi na napigilan ni Rome ang muling pagbagsak ng kanyang mga luha. Humagulhol ang bata, tila isang maliit na ibon na walang kalaban-laban sa harap ng isang agila. Habang pilit na pinoprotektahan ang kanyang sarili mula sa maling paratang. Nang tuluyang makalapit ang binatilyo at masilayan ng malapitan ang mukha ng bata na basang-basa ng luha, tila may kung anong mabilis na bumasag sa kanyang puso. Ang kaninang bakas ng inis at paghihinala ay biglang naglaho, napalitan isang matinding awa at pamilyar na pangangalaga. Lalo siyang lumapit at sa hindi maipaliwanag na udyok ng kanyang damdamin ay dahan-dahan siyang lumuhod ng bahagya upang maging kapantay ang bata at hinawakan ng mga balikat nito upang patahanin ito. Hey kid, sorry if I scared you. Don't cry. Mahinahon at malambot na ang kanyang tinig. Hindi na nakapaghintay ang binatilyo at agad niyang kinabig ang bata para yakapin. Nagulat si Rome Laurel sa biglang init at higpit ng yakap na iyon. Isang yakap na tila nagsasabing ligtas siya at wala siyang dapat ikatakot. Maging ang binatilyo ay tila nagulat din, ngunit hindi niya magawang bumitaw. Shh, tahan na. I am really sorry. Are you one of those students na nag-field trip dito? Tanong niya habang marahan na hinahaplos ang likod ni Rome. Magkasunod na tango lamang ang isinagot ni Rome. Nanatili siyang nakasubsob sa binatilyo. I really don't mean to scare you, muling bulong ng lalaki. Dahan-dahan siyang bumitaw sa pagkakayakap. Gamit ang kanyang mga daliri, maingat niyang pinahid ang mga luwang dumadaloy sa likod ng malalaking eyeglasses ni Rome. Okay kid, look at me, malambing niyang utos. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga paningin, tila huminto ang mundo sa loob ng silid. Tila may isang musika na pinapatugtog at bigla itong naalala ng kanilang mga puso. Isang himig na 100 taon nang hindi naririnig, ngunit nanatiling kabisado ng kanilang mga kaluluwa. Napatitig ang binatilyo sa mga mata ni Rome. Tila pilit na inaalala kung saan niya nakita ang mga matang iyon. Hey, what is your name? Tanong niya. Ang boses ay puno ng kuryosidad at isang kakaibang pananabik. Rome po, mahinang sagot nito, bagaman nanginginig pa rin ang kanyang tinig. Napangiti ang binatilyo. Curious and curiouser. By the way, I am Kuya Zeke Viga. The one who built this place is my great-grandfather. Nice meeting you, Rome. Napatras ng bahagya si Rome sa gulat. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ni Zeke. Hindi siya makapaniwala na ang kaharap niya ngayon ay ang apo sa tuhod ng taong nagpagawa ng dambuhalang sanktuaryo na kanyang hinahangaan. Si Zeke naman ay natiling nakatitig sa kanya, suot ang isang matamis na ngiti. Ngunit sa kabila ng ngiti ni Zeke, may mga luha pa ring pilit na kumakawala sa mga mata ni Rome. Napansin ito agad ng binatilyo. Hey, don't cry. I don't want to see you crying. Malambing na sabi ni Zeke habang maingat na pinapahid ng kanyang mga hinlalaki ang basang pisngi ng bata. Do you like that necklace? Tanong nito habang ang kanyang paningin ay lumipat sa simpleng kwintas na nasa loob ng glass case.
Opo, mabilis na sagot ni Rome. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Sa lahat po ng mga bagay na nakikita ko rito, yan po ang pinakagusto ko. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Zeke. Pareho pala tayo. Yan din ang pinakapaborito ko rito. At alam mo ba, sabi nila, yan daw ang pinakapaboritong gamit ni Lolo Zeke sa lahat ng pag-aari niya. Natahimik ang paligid. Tila huminto na naman ang oras. Sa loob ng silid na iyon, sa gitna ng katahimikan, ang kwintas na may ukit na Zeke ay tila nagningning ng bahagya. Isang minuto ang lumipas na tila isang buong panahon ng katahimikan at pagtitigan sa kwintas bago dahan-dahang tumayo si Zeke. Inayos niya ang kanyang tindig at muling ngumiti sa bata. Rome, labas na tayo. Baka hinahanap ka na ng mga kasama mo. Aya ni Zeke. Sige po, tara na po, sagot ni Rome na kahit papaano ay napanatag na ang loob dahil sa presensya ng binatilyo. Nagsimulang maglakad ang dalawa patungo sa pintuan na kanina ay nagkulong kay Rome. Ngunit bago pa man sila makarating sa bungad, dahan-dahang inilahad ni Zeke ang kanyang kamay at hinawakan ng maliliit na kamay ni Rome. Hawakan ka ni Kuya ha, para hindi ka na matakot, malambing na sabi ni Zeke habang ginigiya ang bata. Tumingala si Rome at nasilayan ang sinseridad sa mga mata ng binatilyo. Isang matamis at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi lamang dahil sa nawala na ang kanyang takot, kundi dahil sa pakiramdam na tila ligtas siya sa bawat hawak sa kanya. Sige po, maikling tugon ng bata. Sabay na lumabas ang dalawa sa pasilyo. Sa gitna ng malawak at engranding hallway ng sanktuaryo, hindi binitawan ni Zeke ang kamay ni Rome. Naglakad sila ng magkahawak kamay patungo sa lobby kung saan nagkakagulo na ang mga guro at kaklase ni Rome sa paghahanap sa kanya. Habang naglalakad, ang bawat hakbang nila sa marmol na sahig ay tila nag-iiwan ng bakas ng isang lumang pangako na muling nabuhay sa bagong panahon.